in the Stone Podcast. What's up guys? Let's welcome the man himself. Hashtag Kid Yambaw. Palakpakan naman natin. Hello, saan ba yung camera ko, Bailey? Ayan, pare, tatlo. Mamimili ka. Gitna tayo, Ayan, gitna mo tayo. Hello sa inyong lahat. Nagbabalik ako sa In The Stone. Yes, sir. Hello. Namiss mo ba ako? Namiss kita, tol. Salamat sa oras mo. Maraming salamat. Thank you, May thank gusto you, ko munang thank sabihin. Sino yung gusto mong iban? Kasi Iban nyo si ano dito, pre, si Tom. si Tom. Si Tom Doromal. Kahit pinsan niya yan, iban nyo. Kahit nga manood lang eh. Kung Iban pwede, din. iban nyo na sa channel nyo si Tom Doromal. I-restrict natin si Tom. Inis ako dyan. Madam, huwag niyo i-approve yun pag mag-guest dito si Tom. Buraut yun. Ingat, Tom. Love you, Tom. Okay, pare, kamusta? Kamusta so far? The last time nag-uusap tayo. Anong buwan ba tayo huling nagganito? Yung mga December. 6 months ago, mga ganun. December ba yun? Mga ganun, bro. Bare months last year. Sila din ba yung nandun? Or iba yun? Bago na, bro. Bago. Oo, kasi Okay. yung traffic ng ano Traffic. dito. At Sorry saka, kung doon, madaling araw. Ortigas. Ito naman, morning Morning talaga. na, dati. Doon, madaling araw. Madaling araw tayo nga. At saka nun. doon, gutom. Gutom ba? Grabe ka naman. Uy, pare, kumain tayo pagkatapos. Doon, gutom. Joke lang. Okay, thank you sa kape at saka sa pagkain po. Yes, sir. Kamusta nun? Kamusta? Busy? Busy. Pinagkakabalahan Pero natin. ano naman, kumbaga, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Rocket season din halos kasi fiesta pare, di ba? Anong naging mga bagong routines mo? Bagong patterns coming into ngayon, this year? Siyempre, halfway through the year na rin tayo. May mga na-accomplish ba tayo? May mga pinag-work on pa tayo? Ongoing na wina-work on from 2026? New Year's resolution? Oo naman, parang hindi naman, para sa akin, parang hindi naman natatapos lagi. Parang ako, everyday ako, pare. Parang gusto ko lagi mas maging productive or mas maging magaling or mas maging maganda yung araw ko. Pang araw-araw, katulad yan kaya pag-usapan natin kanina sa, di ba, tinanong ko kung condition ka like, sa katawan, di ba, workout, diet, being healthy, di ba, mahirap yan, di ba? Parang ngayon, parang hahanapin mo na lang yung isang bagay na makakapagpasaya sa'yo or kung yung feeling na makakalma ka. Mhm. Siguro sa akin ngayon yung mas recently mas umuwi ako sa parents ko, sa magulang ko recently. Saka sa Cavite. mga utol ko sa Cavite. Kasi nung last time lagi ako nasa dito sa Manila sa QC. Parang kaya crowded ang dami nangyayari. Ngayon parang nagiging pahinga ko talaga yung bahay ko sa Cavite. Yun Pamilya mo, ang pinaka ko ngayon. Doon din ako nakapagsulat kasi eto lang nagsusulat ako everyday pare. Anong sisulat Alam mo bro? ba? Everyday ako nagsusulat. Diary ba tawag doon? Journal. Journal ba yun? Kasi lahat, expenses, ang mga pumasok na pera, kinain ko, ginawa ko, anong oras ako kumain, anong oras natulog, tinake kong medicine, anong oras, lahat yan, susulat ko yung detalye. Everyday, since 2023 or 2. Everyday, pare. Okay. Ayun ang isa sa mga tuloy-tuloy ko pa rin ginagawa para sa akin, parang malaking bagay pag nagsusulat ka ng parang Tama, mong bro. sinusulat yung libro ng buhay mo. Mm. 'Di ba? Ganon. Yun yung mga ginagawa ko ngayon pa rin so far. Ng, I would say past generations, tayong mga Gen Zs, napapractice natin ng maayos yung not just physically being healthy, pero yung mentally being healthy is just as important, 'di ba, na kaya tayo nagbibigay ng oras sa mga ways for us to recharge. Yan, umuwi sa mga bagay that gives us joy and Peace. peace, bro. In your case, family, and nagbibigay ka oras sa sarili mo, nagjo-journal ka, kasi para mas malatag mo yung thoughts mo, mas ma-organize mo yung thoughts mo. And also, being ready for anong pwedeng dumating. Hindi lang kung ano yung nasa harapan mo. Yun yung mga importante. Yun din yung mga, I would feel is nagiging upper hand ng Gen Zs. And also, maganda rin yung sinabi mo na yung ginagawa mo yung na-realize mo that working at a young age ka ba nagsimula magtrabaho, kaya mo rin na-realize na okay din pala na every now and then magbigay ng oras sa mga mahal ko sa buhay. Alam niyo ba kung ilang taon ako nag-umpisa pare? 14 years old. Pero, naging hardinero kasi ako Na-realize na, ang hirap pala kumita ng pera, pre.
Yun, doon ko na ano yun. So, before that, ang ginagawa ko kasi, alam mo naman tayo, kabataan, basketball tayo eh. Tas aral, di ba? Tas dumating yung time na parang gusto ko nang mag-stop ng pag-aaral para lang magtrabaho muna. Kaso mali pala yun, pre. Mali pala yun. Kaya sa mga nanonood dyan, kung may chance kayo mag-aral, yung mga magulang nyo, pag-aaral kayo, mag-aaral kayo. Hindi lahat ng tao may chance ang makapag-aaral. So yung nag-work ka, nag-hustle ka at a young age, nakita mo yung importance na hirap kumita, tinuloy mo pa rin na mag-work? Ano pa naging work mo? Or ano yung parang naging... After noon, nung basketball kasi kaduktong yan eh. Hustle ko nga lang yung pagdidilig, tapos nag-bazaar na kami. Yan, kumikita na ako. Siyempre dahil nga sa basketball, pre, Parang pretty boys yung tawag doon sa sa team namin. Kasi yung lineup namin parang syempre may mga sobrang puputi, tapos hindi naman sa pagana may mga itsura din naman kahit mukha may hampas lupa. 'Di ba? So nung basketball kami ng basketball, tas yun ang team namin. Hindi namin napapansin na dumadami yung mga nanonood. Ganyan. Yung mga may... Hindi lang naman kami pa-cute maglaro hindi naman gano'n Kumbaga seryoso din. Tapos may mga yung scout. May Totoo pala scouts? yun. Yung may mga nanonood ng gano'n. okay. So, Hanggang sa, dahil nga sa hirap ng buhay, parang lagi pag tumatambay kami, lagi ako sasabihin ng Hermas ko, alam mo, i-grab mo na yan, kaysa basketball ka ng basketball, mag-model ka na lang, babayaran. sino nagsabi sa'yo? Hermats ko. Okay. Kunyari, ito yung bahay namin, nandito kami mga barkada ko, mga basketball player, di ba? Sabi, kaysa mag-basketball kayo ng basketball, i-grab mo na yan, mag-model ka, babayaran ka pa dyan. When all of this was happening, di ba, tuloy-tuloy siya. Nag-hustle ka, naging hardinero ka muna. Pero through basketball, may opportunities that Meron talaga. came. I personally feel na yung lesson doon is just putting yourself out there and going out of your comfort zone, bro. Kasi kung sabihin mo, you do the same things every day with the same people and the same circle, yung environment mo will be the same and you will just be there. Pero kasi yung kinaiba mo sa iba was that you went out of your comfort. Kinapalan mo yung mukha mo. Kapalan mo ako talaga. Baka yun ang talent ko, pare. Pare, talent yun. Talent yun. Kailangan yun sa buhay. Do you think that opportunities are meant to come or they also are worked for? Siguro Feel ko parehas. Kasi may opportunity na, sabi nga ni Mama ko, di ba, pag may ganyang opportunity, igagrab mo. Pero kailangan mo din trabahuhin at the same time eh. Kasi hindi naman kasi siya parang ano bang magandang example? Yung parang ibibigay lang sa'yo tapos nasa iyo na lahat. Hindi. Kailangan mo, kasi yung opportunity na yun, once na ibigay sa'yo or dumating sa'yo, hindi kailangan ma-maintain mo 'yan, 'di ba? Maalagaan mo kasi sa generation ngayon, pare, lalo na sa trabaho natin, may mas bata, may mas magaling everyday sa'yo. 'Di ba? So kailangan pag may opportunity na dumating sa'yo, paghirapan mo, pagtrabaho at galingan mo. Yung mga opportunities and yung mga wherever we are, kung ano mang position natin, there's always someone that can do what we're doing, bro. Laging meron nandyan. Ayun nga sabi ko, para sa akin kasi, everyday, mas may gumagaling sa akin at mas may tumitindi na mas bata para sa akin. Kaya ako, doble sipag talaga ako. Ginagawa ko. How do you stay ready, bro? Like, what is it that you can say, yung characteristics at least ng kailangan na meron para maging ready and prepared for opportunities? Siguro pare, pinakamalaking bagay, disiplina sa sarili. Sa sarili talaga. Kasi once na madisiplina ka sa katawan mo, katuwa nga ako sa'yo, pre, hanggang sobrang disiplina mo, fan ako ng ng content mo, pare. Pare, wala eh. That's real. Hindi, totoo. Maano to si Baileys, magaling siya. Diba? Siya na nagsabi nun, Magaling pare. to. Siya na nagsabi nun. Magaling si Baileys sa disiplina para sa akin. Kasi lalo na baka content lang kasi Hindi, napanood pare, ko. hindi. Totoo yun. Hindi, bro, ako yung belief ko, yung katwiran ko. The only way to stay ready is to be ready. Yun yung sinabi ko sa'yo kanina. It's the whole thing eh. Mental, bro, kailangan yung disiplina nandyan. Pag nagsimula sa mental, yun din yung output mo sa physical, sa katawan mo, sa anong
kinakain mo, kung anong kinokonsume mo. Mm. Ano tayo bro kung anong pinapanood natin, binabasa natin, sino kasama natin, yun din yung Tama. output natin bro. So kung ano din kinakain natin, yun din yung magiging ini-expend nating energy bro. So I feel like ginagawa ko siya not necessarily through discipline, pero ginagawa ko siyang lifestyle. Alam mo yun? Tama yan, totoo yan pare. Maski ako ganyan din yung sa ginagawa ko. Para nga maging ready ka sa mga bagay na darating sa'yo. Kailangan mo talaga unang-una disiplina talaga sa sarili. Feel ko yun na yun Kasi kung may disiplina ka sa sarili, alam mo na lahat ng bagay na darating. 'Di ba? Parang kaya mo na i-handle yan Kasi parang sinasabi nga nila ba, ang pinaka number 1 na kalaban mo is sarili mo. Kung kaya mo disiplinahin sarili mo, pre, wala na. End of convo na yun, 'di ba? bro. Yun na yun. Pero what matters din sa yung sino yung kasama mo no? Sino yung who you spend most of your time with. Importante din yun. Kasi yung energy na binibigay din nila sa'yo, Oo. 'di ba, yung environment din talaga malaking bagay yan Pero for me kasi nasa iyo pa rin yan paano mo iba-balance sa bro. sarili mo or paano mo i-take sa sarili Yeah. mo yung energy or yung vibe na nakukuha mo sa kanila. Yeah. Kunyari, katulad sa atin, ang sarap ng kwentuhan natin, like ganito, happy-happy lang. Tapos pag pumunta ako doon kay Paul, puro siya drama. Hindi naman pwede na, Hindi na pwedeng ganun, di ba? pagka nag-break tayo, kinausap ko siya, tapos dumating ako dito, madrama naman. Di ba, parang feel Pass ko tayo kung paano mo tanggapin Parang oo. yun yung isa sa akin Gets ko. So, 2 things, di ba? Number 1, yung support system mo importante, your circle is important because hindi ka mag-grow if the people around you choose to also not grow. Di ba? You can't grow from a place you're trying to outgrow from. Tama. Di ba? Kung Gets, doon ka gets, lang, dyan ka lang, bro. Tapos pangalawa, pipiliin mo rin yung energy, kailangan mo i-protect yung hindi mo kailangan lagyan ng boundary yung ibang tao, kailangan mo lagyan yung boundary sarili mo sa kanila, pare. Di ba? Kasi ikaw naman pipili kung tatanggapin mo Magbibigay ka ng energy, yes. Good or bad, whatever it is. Pero kung paano mo siya tanggapin, nasa sayo din yun. Siguro yung mga ganyan, parang siguro part siya ng maturity level din ng isang tao, no? Kasi parang feel ko nung bata, hindi ako ganyan Kasi parang kung sino-sino sinasamahan ko. Pero ngayon nga, since na ano mo yan, parang, ikaw ba, kunyari, pag may naano ka na isang bagay sa mga tao na kilala mo pa lang, nakakasalamuha mo, tapos may something na Iba? off agad Off na ka agad, no? feeling. Ano nangyayari yun? Araw-araw may ganyan, Di ba meron talaga, di ba? Lahat tayo. Di ba ikaw na mismo, didistansya ka na rin. Oo. Ba kasi parang yung pinoprotektahan mo na lang din Yung peace mo sa bro. katawan Oo. no? Alam mo, tama ka. One, it comes with maturity and comes with age, bro. Siguro dahil yung oras mo, yung enerhiya mo, pipiliin parang mo masyado mo na nang pinoprotektahan yung ganun bagay na hindi yung siguro for sure yung iba maintindihan to, pero yung peace kasi na matatanggap mo pag umiwas-iwas ka sa ganun, mas malaking bagay yung kaysa sa mga ipagplastikan ka sa kanila. bro, totoo yun. Yung iba kasi makukuha mo yun sa PR sa malalaking tao di ba? Pero kung off ka na naman na something sa kanila or sa mga isa sa mga kasama nila, ako mas pinipili ko umiwas pa rin sa ganun. Bro. Well, if you have the choice, dalawa yan If you have a choice, obviously, iiwas ka. Diba, lalayo mo yung sarili mo from energy na hindi mo gusto and bad air. 2, pag wala ka naman choice, sabihin natin, katrabaho mo or kasama mo sa under the same roof kayo, sa bahay, sa family. Nangyayari yun. Minsan, nangyayari talaga. I feel like it's best to compartmentalize. Kumbaga, ikaw na mismo sa utak mo, na habang ikaw ayaw kita bros, kwentuhan tayo, tapos yan, bad energy yung binabato mo sa akin, hindi ko na siya tatanggap, hindi ko nanamnamin, bro. Baka lalabas na sa kabilang tenga. Tama. Hindi na siya para mag-sit sa utak ko at dadalhin ko siya. Because for people that you care for, yun pwede, you empathize bro, sasabayan mo yun Ano ba sa tingin mo sa friendships, yung mga parang red flags, yung parang pass ka dyan, bro, hindi ko na bibigyan ng oras to, or parang I don't think this is a good way for me to spend my time. Mga red flag sa tao na ayoko. Kunyari ako, bro,
I'm at a certain point in my life na yung oras ko binibigay ko sa mga taong that I care for and that give me peace, na nare-recharge ako soulfully, alam mo yun. Pangalawa, kailangan may direction ka rin, may ambisyon ka sa buhay. Kasi kung wala ka nun, parang feeling ko, hindi naman sa we're wasting time or tumatambay lang tayo. Kasi kailangan din natin yun mag-unwind in a certain way. Pero yung parang, yung energy na you don't yung hindi ka na helpful sa ambitions. Kasi for me, yung drive, nakakahawa yan yung apoy na sinabi mo nga kanina. Kung wala kang apoy sa buhay, hindi lang kailangan sa career. In terms of, in general, kung wala kang apoy sa buhay, nakakahawa yun, bro. Nakakahawa. Bro, hardinero ka. Pag pinagsama mo yung dalawang halaman, yung isa nag-wither, yung isa healthy. Di ba mas nakakahawa yung lumuluma yung nag-wither? Siguro sa akin, ang pinaka red flag ko sa tao, siguro pag nakita ko na agad na kung gaano siya, paano niya itrato unang-una yung pamilya niya. Pag nakita ko na yung kung gaano siya, kung gusto ko kasi sa tao, pare, pinakaano ko yung parang family-oriented. Maano ko yung responsable kang tao, lalaki. Pag ganun, saludo ako sa'yo pag nakita ko. Pero kung nakita ko paano mo i-treat yung family mo, nakakaiba. O kaya kahit mga hayop na lang, ayun, na talaga ako doon. Now off na talaga ako doon. Kasi para sa akin, pare, parang ang pinaka madaling gawing bagay is maging responsableng tao ka na lang sa magulang mo, tsaka sa kung may alaga ka naman, di ba? Parang yun na lang, parang easiest way. Pero kung yun, responsable ka pa rin, anong klaseng tao ka, di ba? Parang iba naman na yun, Paul. Joke lang. Di ba? Di ba? Totoo naman di ba? Parang ayun sa akin, pag irresponsible kang tao, ayun ang pinaka-ayoko siguro. Tapos sa green flags ko naman sa tao, bro, green flags, yan. Yung maganda. Well, in terms of green flags and spending time with people, maganda yung parehas kayong perspective sa buhay. Hindi naman necessary, at least similar, na ako, yung motto ko, bro, we are only in borrowed time. So, dito sa buhay na to, walang permanent. Totoo. Diba? So, might as well make do with what you have, with what cards you're dealt with. Tapos, kailangan piliin mo maging masaya, bro. Kasi, bakit ko pipiliin na hindi maging masaya? Lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang mga bagahe. Pero it's how we treat every problem. It's how we treat our day-to-day life. And yun yung outlook ko, bro. So, alam mo yun, the perfect way for me to enjoy life is if I'm with people who also want to enjoy life. Lalim mo naman masyado. Ayos ba yun, pare? Yun yung green flag, sobrang diba? Green flag. Kumbaga, ikaw ang green flag. Walking green flag, ganon. Maganda, pare. Maganda. Yung green Si flag. Baileys, pwede na walking green flag. Message yung nga to si Baileys. Ikaw, tol. Ako siguro, Ano yung hanap mo sa kaibigan? kaibigan. Pare ako, as long na mag-jive lang talaga, mag-click lang kami ng isang tao, okay na ako. Basta totoo ka lang sa sarili mo Kung mapakita mo lang sa akin yung tunay na ikaw, like yung tunay mong ugali, hindi na kita para i-judge Kung alam ko na kasi, ito siya, ganito talaga siya, okay na ako. Kasi may mga taong close ko na ngayon, pero before, yung parang may bad aura ako na nararamdaman. Pero, Nangyayari naman yun. pero sobrang naging ka-close ko. Noon, Ganun. May mga kaibigan ako naging ganyan sa showbiz. Tapos, ngayon, parang inaano ko na, siguro, yung pag nakita mo yung, hindi ko ma-explain kung anong meron sa isang tao para mag-click kayo na parang, di ba, parang mararamdaman mo, ay, totoo vibe siya. lang, bro, yung vibe. Yeah, Di ba, parang totoo siyang tao, parang hindi siya nampa-plastic na feeling. Di ba, may mararamdaman kang ganun pag may kausap kang tao. Lalo na kung curious ka sa isang tao, kung gusto mo siya maging barkada, malalaman mo agad na, totoo to sa akin. Kaibigan to. Di ba? For me, yung quality na pinaka-magnetic or yung charismatic, yung taong sobrang connected sa sarili nila na kailan nila kung sino sila, komportable sila under their own skin, totoo sila sa sarili nila. Yun yung mga masarap na maging kaibigan din, di ba? Yung mga parang buong loob, no? Yes. Yung mga ganyan. Tapos,
yung friendships din bro talaga, hindi lahat forever bro, parang relationships yan eh. Lahat Oo, ng tao kaibigan. nagbabago. Alam mo, ang nakakapagtaka nga, pati ngayon, pati kaibigan ngayon, sinusuyo na. sinusuyo na yung mga kaibigan. Kaibigan, no? sinusuyo na. Dati hindi naman Dati eh. hindi Tropa-tropa naman lang tayo ganyan lahat eh. Ewan ko ba ngayon, Tom? Tatampo, Tom! Zeus, Nico, pati kayo kailangan suyuin eh. Para sa'yo nagpapasuyo pa. Hindi, di ba parang, ewan ko ba, di ba parang may mga ganun eh. Kumbaga, simpleng di ba parang, or dahil sobrang close nyo na. Pag Diba? sobrang close I love din nyo eh. na yung isa't isa, di ba? May tapo. Kunyari, oy, ba't may racket ka dyan? Di mo ako sinama. Yung mga ganyan. Napakababaw lang eh. Di ba? Tambo eh, no? May mga ganyan-ganyan din ng mga ngayon. Pero, it's nice, no? Na parang, may mga barkada ka na parang, na titreat mo sila as family na. Oh bro, yun Sobrang, yun. may mga ganun ka naman for sure, naman, di ba? bro. Na parang, ito hindi ko naman kaano-ano pero sobrang dikit namin sa tong lokong to. May mga ganong kaibigan, no? Nakakatuwa. Yun yung mga tao sa buhay, bro, na hindi mo dapat pinakakawalan, pinangangalagahan mo. Tsaka kasi, for me, it's the best form of love. Hindi lang friendships. Kahit hindi rin relationships romantically, kahit platonic. The best form of love, if it's yung taong mahal mo, is gusto mo makuha nila yung best version of themselves. Diba? Yung gusto kitang manalo. I want you to succeed. I want you to be the best version of it. I think that's the biggest form of love, bro. So yun yung mga taong pinanghahawakan. Yung tipong kahit hindi, parang di pa rin sa akin si Tom. Naiinis talaga ako dyan kay Tom eh. Parang di ganun sa akin si Tom eh. Pag umaangat ako, inihila ako pababa niyan eh. Gusto pantay. Hindi pwede yan, pre. Dito ka lang, tol. Hindi, pero dapat nakakatawa tayo. kasi, ay nga, katulad ng sinabi mo, ang pagkakaibigan, parang tulungan siya, di ba? Parang gusto kita manalo sa buhay, pare, di ba? Gusto kitang, parang this generation, may mga pa ba? Hindi ko na kasi alam eh. Kung ganyan pa rin ba sila ngayon? Kasi parang dahil sa social media, para ikaw, ano tingin mo sa social media? Kasi parang sobrang toxic, pre. No, yeah. Dumating na ba yung time sa'yo, may iba lang ako, dumating ba yung time sa'yo na gusto mo mag-delete ng social media? Oh, bro. Bro, ako, kung pwede lang, bro. Diba? Pero kasi trabaho eh. Nakakainis Kasama eh. siya sa work natin. Yun nga eh. I mean, it's part of our work. Not because that I hate social media. Mhm. Pero kailangan din ng mga panahon na Magdi-detox ka lang. mag-detox, mag-cleanse. Kumbaga, sa mga corporate work, vacation leave, may ganun ba yun? Sick leave, mga diba? ganyan. Pero, Parang ang sarap din minsan. ang sarap din eh. But tayo freelance, diba? And we want to grab every opportunity and also we learn from social media. Kailangan sumakasabay tayo sa mga bago, Sa mga nauuso. Sa mga nagtitrending, ganyan. Pero yung sinasabi mo in general sa social media, para sa akin, yung value ng friendships, bumababa. Kasi may social media naman para mag-message at mag-usap tayo. Kasi Before iba. kasi, pag magkikita tayo, ang pwede mo lang gawin is mag-call or text or magkita. Ito ang dami ng forms. Dami na. So, Post na lang. Yung, di ba? So instead, o magpo-post na lang, feeling mo updated ka sa buhay ng tropa mo. Mm. Hindi mo naman talaga alam kung anong pinagdadaanan. So I think, di ba, it's best that we see social media as not as if we're connecting deeply to our friends or to the people that we follow. But we should also check in on our friends, bro. Like, yun yung nawala sa atin. Diba? Magandang mapag-usapan yan, pare. Hindi naman din ibig sabihin na if you don't, di ko gets eh. Ano bang meron kung kinamusta mo yung kaibigan mo? Pride? Does it ego? Does it make you less of a person? But we should check in on our friends because if our friends check in on us, ma-appreciate din naman natin yun eh. Totoo. Pero paano yung kung nagdi-detox lang ako, pre? Nagdi-detox ang healthy lang din naman mag-detox. Healthy lang din naman yun. Okay, so we talked about friendships, your career, experience, and being a businessman. Paano ba po mag-ibig ang isang hashtag kid, di ba? Yan yung mga magandang tanong. Hindi mo gugustuhin, Baileys. Baka Paano, ikaw, pare? pati ikaw, mahulog talaga. Tol, paano ba yan? Pag ako'y nahulog. Dalawa na kami ni Tom. Hindi, pare. As a lover, pare. Ako kasi, trying to be perfect, pare. Kasi sasabihin ko sa'yo, hindi talaga... Wala naman perfect, Kung bro. magiging jowa ako, sakit siguro ako sa ulo.
Kasi based sa mga naging karelasyon ko sa uli. Pero ngayon, trying ko naman maging mabuti, maging lalaki, di ba? Kasi ako, kumbaga, hindi ko alam yung mga bagay na, kumbaga, mga ano ng babae na kailangan pala eh. Sorry sa mga babae dyan na syempre once in a while, ilabas mo sila. Hindi kasi ako ganun type na guy eh. Na hindi kasi ako yung pala date pre, sa totoo lang. Ano yung take mo sa pagliligaw? Dapat bang liniligawan at nagliligaw pa rin? Or maganda yung kung gusto nyo ang isa't isa? Kayo na. Oo. Para si Paulo, sinabi yun. Sinabi ni Paulo yun, yung nag-guest kayo. Natandaan ko sinabi niya. Ako, fan pa rin naman ako ng ligaw. Yung, lalo na yung mga traditional ligaw, fan pa rin naman ako niyan. Pero dahil nga sa, ngayon, sa generation ngayon, di ba, parang more like makachat mo lang, then, nagkakainlaban na, di ba, ganon. Ang, ko sa akin dyan is, parang mas may kwento or may may thrill lang pag yung pinupuntahan mo siya, yung nagdadala ka ng mga bagay, di ba? Tsaka yung flowers, pre, di ba? Parang napaka-bisa gawin para sa mga babae, di ba? Na parang, uy, nanliligaw pa lang, may flowers na. Di ba? Ngayon kasi magbibigay ka ng flowers pag karelasyon mo na. Di ba? Maski ako gusto ko, nililigawan din ako eh, di ba? Parang ganun eh. Yung sa online naman, masabi ko, may mga naging online din naman ako na pero parang mas madali kasi mag-invento or manligaw pag yung wala kayo sa isa't isa, di ba? Parang mas may kumbaga wala kang hiya. Hindi walang hiya wala kang hiya. Wala kang hiya, kumbaga pag chat-chat lang. Pero pag mag-meet na kayo, di ba, mahihain ka pala. Di ba? So, iba yung experience IRL, di ba? Ano pa rin ako, siguro doon ako sa team ligaw pa rin. na, Same, bro. Na, tradition na ligaw ako. Maganda pa rin na for me na manligaw kasi dun sa process na yun, although sasabihin nila it's your best foot forward ng girl, pero in that process, mas nakikilala mo yung sarili mo pagkasama mo yung tao na yun. And which versions of yourself yung gusto mo. At kung hindi ba yun yung best version mo or kung yun yung mga versions na gusto mo, then maybe from there pa lang, hindi compatible, diba? Bro, situationships. Uso sa generation natin. How do you define situationships? Basically, situationships is ginagawa niyo yung mga bagay at mga practices ng being in a relationship pero hindi kayo labeled as being in one. Na ko din naman at na-try ko din yan. Pero ang kawawa kasi dyan sa ganyang yung babae, bro. Babae talaga. Babae. Kawawa. Ako naawa ko sa ganun. Totoo yun. Kumbaga, syempre tayong lalaki. Unfair. It's unfair, bro. Unfair, pare. Kasi, syempre yung babae, kumbaga, depende kung lalaki nangyayari ka din naman sa lalaki yun. Diba? Pero parang primarily and most definitely kadalasan. Kumbaga, may mga lalaking gusto yung ganun, pero ako hindi ako nag-take ng advantage pag ganun. Yeah. Parang, pag nakita ko kasi pure yung babae. Ay, ko to? for keeps to, parang ganun. Ganun siya. Hindi ako nung parang nananamantala ka kasi pag gano'n. Tama, bro. Tsaka parang pinapasok mo yung buhay ng isang tao eh. Sabi nga nila, mas mahirap pa yung emotional damage sa physical damage, bro. Pero hindi naman sa pagmamalinis, nagawa ko din naman yan. Pero, yun nga, doon ko na-realize na pangit siya, pre. Pangit para siya, sa akin, bro. Ewan ko lang sa inyo kung trip niyo yan. Di ba? Parang guilty ka, pre, Nakita mo, tahimik lang ako, di ba? Nangyayari yun, bro, eh. Minsan di mo rin sinasadya, eh. Minsan ganun. And you learn from all of it. And also yun, for me, sabi ko nga, bro, mas pipiliin kong ako yung heartbroken kaysa sa nag-break ng heart. Kasi kaya mong tanggapin yun, eh. Kaya kong tanggap. Kaysa na yung ikaw yung magbe-break ng heart, parang for me, bro, mas mabigat yun. Mas mabigat siya for me.
In terms of relationships though, since we're talking about that already, second chances, anong take mo Oo doon? naman. Ako naman, Bilis nun, tol. hindi. Kasi ako, pinatawad din ako eh. Hindi, ang bilis ng oo eh. Pero ano yan, kumbaga, ang laging sinasabi ko, ang Diyos nga daw ang nagpapatawad, di ba? Hindi naman, syempre, case-to-case basis. Face to case yan, Brad. Ngayon, ang para sa akin, lalo na kung First nyo parehas mag-boyfriend and girlfriend, ganyan, or first time, di ba, asawa, kayong dalawa. Parang, syempre, sabi nga nila, walang perfectong relasyon. Di ba? Kumbaga, syempre, may nagkakamali sa bawat isa, pero mas maganda yung pag-uusapan agad. Malaking bagay yan eh. Kasi doon ako pinaka nagkulang eh. Kasi hindi ako Communication, yeah, medyo... Pag ako kasi yung parang pag nag-aaway sa girlfriend ko, parang hindi ako pala sagot. Diba? Pero sabi naman nung iba, yun mas okay na tumahimik ka kaysa sumagot ka. Kasi dalawang apoy daw mas, diba, ganyan. Ngayon, nung ginawa ko naman, hindi naman ako pala sagot, mas ayaw din pala nila yun. So, saan kami lulugar? inaway ko yun. Saan ba kami pepwesto, pare? Parang, ano nga ulit yan? Ano nga ulit Second natin? chances. Second chances. Ano talaga ako, pre? Ano ako yan? Team second chances tayo. Oo, kasi, mas, ako din naman eh. Ano din ako sa ganun eh. Kumbaga, okay din. Basta maiintindihan niya kung ano yung naging kasalanan or maiintindihan mo rin. Tsaka, wag mo na ulitin syempre. Kung ano man yung naging kasalanan mo. Case to case, I would say palagi. Case to case, Obviously. Pero for me, second chances, they should exist. Because kailangan din nating tandaan na although let's say you commit to someone, and I'm not just talking about yung second chances sa infidelity or whatever. It's like just may mga times sa papalpak din talaga eh. Papalpak talaga, titiklop ka and you'll fall down, and each of you guys dun sa relationship na yun, you're experiencing life for the first time. Oo, tama. Diba? Lahat naman tayo, we're just trying to understand what it is, and ourselves also, we're all learning. So, second chances for me is, I would give them also. Sa dates, in terms of dating, dapat bang 50-50 split, paying the bill? Should guys always cover the bill? Or in the first date, dapat bang lalaki una? Anong take mo dun? Ako personal, ako kasi talaga ever since hindi talaga ako nagpapagastos, pre. Ako talaga all the way. All the way ako, pre. Hindi ako ng eh. Kasi nakita ko nga yung mga ganyan na may maraming. Pero ako kasi parang isa siya sa mga essence of Pagiging lalaki, pre. Diba? Yeah, man is a provider, bro. Diba? Parang, ayun na lang yung isa sa mga way na mapapatunayan mo na gaano ka-importante o kahalaga sa'yo ang isang babae. 'Di ba? Kung aasawahin mo siya, 'di ba? Kung i-girlfriendin mo siya, 'di ba? Parang isa na lang yung sa way na parang mapakita mo sa kanya na iniingatan mo siya na mahal kita. Yeah. So ako, ayoko nung kahit date lang. Hindi ako talaga pre. Ako Gets, bro. Respect, bro. Kanya-kanya siya. For some, it works well for them that way. Some, they do it. Like for me, I would choose that if I could. But you know, if there would be some other occasions na yung generally yung girl din yung gusto eh. Oh, pag gusto, yun naman. Diba? Ibang Iba usapan din naman yun eh. Oh, Pag yung parang, gusto ng babae, sige, okay. Pero pag, kunyari, yung nararamdaman mo hindi mag-initiate, di ba? Pero ako lagi. Pero pag ang babae ako hindi, libre kita ngayon. O kaya, di ba, ganun sila. minsan gusto rin nila yun eh. Treat kita ngayon. Sasabihin naman nila eh. Diba? Yeah. I think yun, definitely ganun din siya for me na given the opportunity, I'd love to cover dates as much, if not all the time, most of the time. Pero kunyari, minsan bibigyan mo rin yun sa babae na if they want to make you feel special and they want to reciprocate it somehow, you have to allow them also to tama. let you. Bibigay mo rin sa kanila yun. Sa kasabihan na opposites attract.
To ba yun? Or Paano yun, pre? Sige, explain opposites mo sa akin. attract. So let's say, mga type A, type B people na kunyari, yung isa extroverted, yung isa introverted. Yung isa outgoing, yung isa taong bahay. Or yung isa lumaki sa yaman, yung isa lumaki sa saktuhan lang at sa hirap. Do opposites attract? Obviously, case to case. In my case, for me, I could say just in one form, siguro, in terms of energy. Parang, kaya nag-attract yung opposites cause for me, parang, yung chemistry nyo maganda kasi yung hinahanap mo sa isang tao na hindi mo mabigay sarili mo, dun mo nakukuha. So let's say, I'm a very chill guy. I am adventurous, but if I'm not with people who are adventurous, I choose to be the chill guy. Gets ba? So gusto ko yung mga kakatuluyan ko o yung partner ko, adventurous. Kasi I'd have more reasons to get out of bed. And not to just chill. Parang ganun. And sa parties, let's say yung setting, hindi ako yung extroverted. I'd stay in one table and one chair and sit with one group. Hindi naman ako snob, bro. Parang ganun lang ako makisama pag parties. Pero if my potential partner were the type na yung mag-iikot, hosts the party, lang ganyan, parang I feel like I'm already a part of it. And ako rin, mahahawa ako dun sa ganung energy na yun. And in that way, I feel opposites attract. Parang ganun. Ako, kung sa akin, yung sa akin kasi kaya nga di ba may sinasabi na parang katapat mo? Di ba? Oo, bro. Pag may katapat, May katapat may ka na. hirap, bro. Pag may katapat ka na. Di ba? ano? Hindi sinasabi nilang katapat mo pag katapat mo. Pero sa akin, mas na-challenge ako sa ganun. Mas gusto ko siya. Pag, ganun pala. Di ba? Parang anuan tayo. Sige. Ako mas gusto ko yung ganun. Kasi, parang, nare-reflect niya yung sarili mo sa kanya. Di ba? Dahil nga, katapat mo siya ng sobra. Di ba? So, somehow, nakikita mo din sa kanya yung ugali na meron ka. Yeah. And then, so marirealize mo na, medyo pala ako, harsh pala ako sa ganitong bagay. Right. Loko-loko pala ako sa ganitong sitwasyon, ganito, ganyan. So, for me, pare. Opposites attract. Opposite attracts talaga, pare. Para sa akin. Sa boy-girl, opposite sex, best friend. No. Ekis ka dun. Hindi, bro. Di pwede yun, no? Hindi. Hindi talaga Kunyari, ikaw, Iniisip ko din may guy best friend siya or pag siya naman may girl best friend ka, okay lang ba yun? Yung setting na yun. Ayan yung isa sa mga bagay na hindi ko masagot ng tama na pre. Kasi, hindi naman, hindi naman. Kasi Di mo alam ako, kung ano yung tamang sagot tayo bilang lalaki, alam mo ang instinct ng lalaki, pre. Oo nga Pag yung, unang-una, bakit mo siya magiging best friend? Bakit mo siya yung best friendin, di ba? Pero pag ako naman, may best friend na ganun, bakit bawal? Bakit bawal? Bawal. Sila bawal. Sila Ikaw bawal pwede. sa atin, may bakit? Bakit bawal? Hindi ba? Pero sa totoo lang, di ba may feeling kasi tayo no? Parang alam naman natin sa mga kalalakihan kung ano talaga yun. Kumbaga, hindi ako fan nung may magiging super close siya ng best friend na like, kasi unang-una pag nag-aaway tayong dalawa, kunyari, let's say, best friend mo siya, tayong dalawa. Saan niya kalalapit? Yan ang kukomfort sa'yo? Lalaki yan. Best friend mo. Parang kilala ko buong pagkatao mo. Kilala ka rin yan. Baka yung hindi mo sinasabi sa akin, sinasabi mo sa kanya. Totoo, pare. Wait lang. Sandali lang. Di ba may mali? Di ba kaya hindi ako fan ng ganon? Kaya sorry sa mga hindi ako fan ng ganon. Sa akin lang Pero pag kami nga, sa amin nga naman, kami kasi talaga, tatayo ang bandera mga kalalakihan dyan, pre. Galingan mo, pare. Galingan mo. Hindi, kasi para hindi naman Kumbaga,
paano ba natin maano? Kasi yung sa amin, hindi naman, kasi hindi ako nagka-best friend talaga ng babae nung parang niyayakap na ganyan. Siyempre, alam ko naman yung boundaries ko bilang kaibigan na lalaki, di ba? Kumbaga, hindi ko rin siya siguro friend pa rin naman. Iba kasi yung best friend, di ba? Na parang, So, hindi din. hindi din. Pero okay lang naman magkakaibigan. Okay pero, lang yung close friend. At saka kami mga lalaki naman, pag nagka-problema kami na matindi, hindi kami nag-open up kahit kanino. Kahit nga sa lalaki namin kaibigan, bihirang-bihira diba? Kayo, alam ko yan, mga babae, lalo ka na. Alam ko, pag may problema ka, may sa best friend mo, ikaw mag-open up Diba? Ganon. Kaya, hindi ako fan yan. Tigil-tigilan nyo yan. Di rin ako fan, bro. Ikaw, friend, diba? I would say before, especially yung mga pagbata ka pa, mga high school, college, marami kong groups of friends, and yung mga friend groups mo nun, dahil magkakakilala din kayo. Kunyari, the best way din kasi to learn from a relationship and problems with a girl is with another girl. Gets? So parang how else will you learn from it? From someone else na nakakaintindi nun. Pero what I learned from that is kung anong sinishare nyo, kayo lang din naman makakaintindi nun So for me, ang hirap, no? ang hirap, bro. Pero for me, hindi. Diba? Hindi siya dapat valid. It's, you're sharing a life with someone and it should stay like that na if you share more to someone else, then iba na yung depiction mo and understanding ng relationships, bro. Hindi ata kayo, pwedeng label lang kayo. Kasi, alam mo yun? Kasi parang, bakit ang hirap i-explain pag kami mga lalaki? Kasi totoo naman kumbaga, yung mga lalaki nga, aligid na kayo, kunyaring kaibigan ka. Pag nawala ako, or kung sino man yan, for sure, bro, tuklaw yan. Mismo, pare. Alam mo, if yan. this I will say, in terms of men and women, I feel like women have more plan Bs than guys. Na kunyari ikaw, you enter a relationship, parang mas gets mo, parang Bakit mo nasabi? parang feeling ko kasi mas, in general, mas maraming, yung girls diniligawan. Yung guys, di naman diniligawan. Patapon na yung mga buhay ng mga lalaki na yan So parang, tama naman, diba? Like, for me, tsaka kasi kunyari, magkamali lang isang lalaki, kunyari, sa circle of friends ng babae. Hindi, inano ako nito, ganyan. Wala ka ng klaseng tao sa grupo na yun. Bro, I'm just being like, mas objective and logical na ang babae liniligawan. So, ang babae mas maraming suitors. So, ang babae pinipilahan more than guys. Oo naman. Totoo naman. So, in relationships, pag nasa loob kayo ng relationship, yung mga babae, mas maraming nakapila dyan. Siguro, let's say, wag na lang plan B ang itawag natin. Siguro, mas marami lang silang... sasalo. Ganun din yun Mas maraming options. Mas marami silang options. Ganun din yun Mas bright ang future nila. Kumbaga kahit sino lahat di ba? Kaya ang lesson dun, pare, pag matinuhang lalaki ka, sigurado ka sa ginagawa mo. Kasi marami dyan, umaaligid lang Kung talaga. gusto mo ng prinsesa, alagaan mo siyang parang prinsesa, di ba? Oo, kaya kayo, tontuwa kayo. Kaya gusto nyo ganyan yung mga topic, Di ba? Should exes be friends with their exes? Hindi lang. Hindi nga pwede. Hindi nga ni. Bawal nga ni. Ulit nyo. Hindi pwede. Unang-una, ganito. Lagay natin sa posisyon ko. Ex kita. Tapos, ko to ngayon, girlfriend ko ngayon si Paul. Yan. Kaming dalawa. Ex kita. Ngayon, Paul. Ex ko, kasama ko dito. Tara, labas tayo. Susunod di ba ex mo siya? Mag-aaway lang tayo anytime, anywhere. Di ba? Laging ganon. At saka kahit sabihin yung healthy yan, pag umabot na yung sa point na kayo naman ang nagdebate ng karelasyon mo, mabibring up yan. Hanggang sa maaari, iwasan mo na yan. Bro. Diba? Balik na rin natin yung sitwasyon.
ikaw ang may ex. Ikaw kunyari, madam. Ex mo ko. Daming dinadamay. Ano mo to Damay-damay. Ano mo to si Paul? Damay-damay Ex na mo to. ako. I-invite mo ako. Siyempre, yung respeto naman dun sa iba din naman yun sa lalaki. Diba? Ay, ako, di ba, wag na kasi respeto naman dyan kay Paul, di ba? Iba yun. Kaya hindi ako fan yun. Ako, pre, no, man, no. No. Ako rin, no. May ibang sagot si Baileys kanina. Pina-edit out lang. No, sinabi ko, pare. No, sinabi ko, wala tayong Wala. Talagang hindi talaga pwede, pre. Kahit saan mong tignan na kahit saang angulo Parang bro. hindi pwede talaga Kumbaga, yung respeto nyo sa isa't isa, kumbaga, Given dapat yun, Oo, given yun. Pero hindi na para kasi kung bakit magiging elevate kaibigan mo pa sa siya. friendship. Hindi kasi malalim yung pagkakaibigan namin talaga yan. Anong mas lalalim? Gaano kalalim ba dapat? May mas lalalim pa ba? Di ba? Hindi kasi iba na talaga Anong pwede mong irason sa akin na para pumayag ako na maging barkada kayo? Sige, i-comment nyo dyan. Sige, Kung sabihin nyo. anong pwedeng rason. Kayo, sige, anong rason, madam? Wala Wala, naman. di ba? Wala kayong mararas. Kasi kung meron man, sabi ko sa inyo. Eto pare, last na to sa hot takes natin. Thoughts sa taong gagambalain ka pero hindi ka paninindigan. Para mali ka ng tinanong. Aray ko. Hindi, syempre nangyari, nagawa ko din yan. Nagawa ko din naman yan, pre. Aray ko. Tapos gagambay ka, pero hindi ko. Nawala yung yabang ng kasama ko. Hindi, ginawa ko din naman yan. Di ba? Hindi naman ako dyan sa mga ganyan. Ang hinihin bigla no? Siguro, paano ba, in what way ba nagambala kita? Hindi, basically siguro parang Umasa pinaasa. ka na ba? Pinaasa, Umasa ka nagpaasa. na magiging tao? Nagpaasa o pinaasa. So, technically, nagpaasa ako. Ganon, nagpaasa, Just diba? in general, kung anong take mo sa ganun. Ako muna, in terms of pagpapaasa at sa pinaasa, it always takes two to tango. Okay. So, you enter something and you share something, both parties should understand that it can go, lumago siya, it can go that way, or it won't go that way. So yes, merong napapaasa at nagpapaasa at pinapaasa or napaasa. Pero kailangan klaro din sa isa't isa. Hindi, dapat kasi unang-una, para sa akin, alam nyo kasi kung anong level Oo, na nasa so na ba parang kayo. to begin with, it shouldn't even get to that in my perspective. Kasi ako, doon dati kasi, nagawa ko siya without knowing na nakita ko na lang effect. Diba? So, mali ako doon. Namin ko mali ako doon. Pero nung after nun, sa lahat naman ng ganyan ko, lagi kong pinapangunahan na, okay, hindi pa ako ready mag-girlfriend, hindi pa ako ready mag-seryoso, ganito muna. Inuunahan ko na kasi. Pero, yung dati kasi, nakita ko na yung epekto. Kaya, mali pala yun. Mali na. Mali talaga. Sinabi ko na, then, sa mga next na ko na, okay, kailangan mo din ilagyan ng as label na ganito lang para wala talagang asa. So, pero pag umasa pa rin siya sa moment na yun, I think hindi na nasa iyo yung yung init ng bola nun. Kumbaga, wala na sa iyo. Yeah, nasa gets. kanya na yun, kung aasa pa rin. Yeah. Pero dapat alam mo rin yung intention niya sa iyo, 'di ba? Kasi mamaya naman ikaw naman Bro. Ako naman Dadali ka din. Bro, yun talaga. Diba? Yun nga, I think it's connected to situationships. Kumbaga, hindi ka rin naman naasa at yung isa hindi naman din magpapaasa kung hindi nyo binigyan yung isa't isa ng way for that to happen. So, kailangan klaro din yung intentions ng hindi lang ng sarili mo pero dapat alam mo rin yung intention sa'yo. Diba? So, kasi lalo na ngayon, I think nagiging very vocal naman na ngayon ng mga kabataan kung ano na yung intention nila sa isa't isa. Diba?
Ganun na. Okay lang yan. Kahit ano, kayo na lang mag-uusap. Kayo na lang Intention. mag-uusap. Basta, para sa akin, ang advice ko lang sa ganyan, klaruin mo agad. Klaro ganito dapat, lang, bro. Ganito, ganyan. Tsaka para sa akin, bro, kasi nagbabago. Minsan, magpro-progress kayo. Minsan, mag-re-regress kayo. Mm. So, kailangan, hindi pwede yung sa simula, oy, ito yung plano natin. Either A, seryosohan tayo, or B, hindi tayo magsiseryoso. Pero nagbabago yan eh. Nagbabago. Minsan Tama. dito mapupunta, minsan doon dapat. Since nagbabago siya, constant kayo din nag-communicate para dumating man sa dulo or magkaroon ng hangganan, alam niyo kung saan kayo mapupunta parehas at walang mapapaasa at walang, Tama. 'di ba? Good boy pala to si Baileys, ha? Aray ko. Okay, so ano yung pinakapayo natin sa mga lalaki coming into relationships? Feel ko iba yung tanong, pre. Hindi kasi... Wala kang mapapayo, wala no? naman kasi sabi ko nga sa'yo, pre, I'm trying to be perfect pa lang eh. Ay. Diba? Hindi naman kasi ako yung... Ayoko manggaling kasi baka sabihin bayabas ako eh, di ba? Hindi naman sa pag-ano, pre, matipuno din to, pre. Yeah. Kumbaga, sige, pagiging lalaki ba? Sa pagiging lalaki o sa pag-aalaga sa babae? Paano ba? Hindi. Coming into a relationship, ano yung mapapayo mo dun sa lalaki? Pwede mo na rin isama dun kung ano yung dapat characteristics ng pagiging lalaki sa isang relationship. Ganun din naman. Kasi parang lahat ng kasalanan ng lalaki nagawa ko na eh. Parang nakakahiya naman magpayo, pre. Ikaw nga yung pinaka pwedeng magbigay ng payo kung lahat ng kasalanan naikot mo na. Wala nang iba pang pwede magbigay ng... Di, para sa akin, kung papasok ko sa isang relasyon, kumpadre, saan lalaki, pare? Kung, unang-una, willing ka na ba na magseryoso? Diba? Pangalawa, after na maging kayo, ano yung mga next step na gusto mong gawin with her, di ba? Kung ano ba yung mga balak nyo sa isa't isa. Kung asawa na ba or girlfriend lang, di ba? Ganyan. Ngayon, kailangan sa napagdaanan ko, unang-una, kailangan mo ng oras. Gusto nila yan. Gusto talaga nila yan. Oras. Huwag mo paramdam. Kumbaga, pakita mo na yung halaga nila. Kasi nga, sabi nga namin kanina, yung mga aligid-aligid dyan, diba? Pag nakita na yung inaano-ano lang, When the window is open, Pre. kakatok yung mga... wala. Akyat bahay pa yung Oo, mga yan. pre. akit pa yan. Mali mo lang ng todo, pare. And then, siguro, mag-usap kayo. Matuto kayo makipag-communicate sa isa't isa. Kasi, simpleng bagay, pero napakalaking impact niyan sa relasyon pala, ang pag-uusap. Hindi yung usap lang na, kamusta ang ganito, ganyan. Dapat yung, try nyo mag-deep talk. 'Di ba? Na parang i-treat mo siya din na parang nakikita natin sa mga asbarkada natin na lalaking kung paano tayo magtanong or may pag-usap, 'di ba? 'Yon, and then to follow na lang lahat 'di ba? Syempre, ang ibabalik sa ng girl is ganun din. Kumbaga, kung paano mo siya inalagaan, ganun ka rin niya alagaan. Pero ito lang. Wag kang hihingi ng kapalit. Okay? Ganda, bro. Wag kang hihingi ng kapalit. Kung ibigay mo yung todo mo, wag kang humingi ng kapalit na todo na pagmamahal. Yun ang para sa akin. Ganda, bro. Parang wala na akong madadagdag doon. Di ba? Wag, pre. Yun lang yun, pre. Basta, at the end of the day, pre, di ba? Pag pinakita mong very, sa'yo, precious yung babae at alam mo yun, mahal na mahal mo siya todo, nasa kanya na yun kung susuklihan niya ng tama o hindi. Di ba? Pero at least maging proud ka sa sarili mo man lang na eto, one for the books, minahal ko to ng todo. Parang siya yung magiging multo mo. Yan. Multo. Di ba? Ganda. Di ba? Parang Di na. ang gandang chapter sa buhay nun di ba? Na parang kung magkatuluyan kayo, okay, palakpak. Pero kung hindi, at least naparamdam mo sa isang babae man lang yung pinaka
full force ng isang Baileys Act. Yes, sir, ski. Di ba? Yung isang Kidyambaw, ito yung full version ko, ito yung pinaka-todo ko, minahal kita, okay, pero niloko mo ako. Okay. Inantay mo lang pala. Diba? Ganun. Pero yung parang umaaligid promise, dyan. Parang pagmamahal mo sa magulang mo, na parang mahal na mahal mo, di ba, ang parents natin, di ba? Sobrang mahal na mahal mo in return na wala kang hinihinging kapalit. 'Di ba? Gawin mo lang din sa kanya 'yon. Kumbaga gawin mo siyang prinsesa. Sabi nga nila, gawin mo prinsesa, ituring mo lahat, pre. Kasi feel ko sa generation ngayon, pre, hindi ko sa nilalata. Feel ko sa generation ngayon, pero medyo wala nang gumagawang gano'n. Kasi dahil nga ang daming nagto-thirst trap kasi ngayon sa mga 'di ba? So mabilis ang mga utak ng tao. Pero sabi ko nga, yung isang babae na yan na magbabago ng buhay mo, pre. Pag yun na yun, kagatin mo na, huwag mo na pakawalan. Wala mo na yung beat, tol. Bigay mo nang pakawalan. Basta pakawalan. makikita mong na talaga, kumbaga worth for naman yung babae, pre. Alam mo yun, wag ka magdalawang isip na ibigay lahat. Wala na akong pwedeng madagdag pa doon, pare. Wala na akong Para sa akin. Ano ba gusto nyo? Ganda, ang ganda. Sino pwedeng gawing girlfriend dyan? Mamahalin namin ng tunay. Hindi, yun. Ng Para sa bumbo. akin. Bro, eto. So, let's go back to your career that you started early, that you hustled, you went into showbiz. Marami kang natutunan all throughout. If there's one thing na natutuhan mo from starting at a young age na to earn and to work and to deal with adults, ano yung pinaka lesson mo that you still carry hanggang ngayon? Alam mo, gandang tanong yan. Siguro, yung pakikisama. Siguro, isa yan sa pinaka natutunan ko. Kasi parang, kailangan nga magaling ka makisama sa mga taong nakasalamuhan mo. Kasi parang, way mo din yun para makuha kung ano yung gusto mo sa buhay. Hindi naman to the point na manggagamit ka. Like, kailangan marunong kang ngumiti pag yung sitwasyon magulo. 'Di ba? Marunong kang tumawa kahit malungkot yung emosyon mo deep inside, 'di ba? Parang PR ba tawag doon? Malakas ka pumiyar. Pwede, pero parang para sa akin maraming forms yung pakisama. Yung pakisama rin minsan naiisip siya in a way of gaining from other people. Pero para sa akin, pag nakikisama ka, mas marami kang natututunan eh. Kaya nga parang yun parang isa kasi sa dami kong napuntahang mga lugar o mga grupo ng tao, isang bagay lang para makilala mo sila at makilala mo yung kung ano yung circle nila, kung ano yung mga pinakagusto nila. Parang makikisama ka muna di ba? And then pag nakisama ka na feel mo, ganito pala yung galaw nila or yung paano sila mag-work sa ganitong lugar. Parang dun mo na masasala yung sasamahan mo sa hindi. Diba? Bro. Parang yun, isa sa mga ko yun. I think yung form ng pakisama, hindi lang siya necessarily for work or for intentions na for you to gain things from other people. Pero para sa akin yung pag nakikisama ka, mas natututo ka sa mundo, mas natututo ka sa ibang tao, tapos may natutunan mo sarili mo. You learn more from yourself, for yourself. Diba? Kasi experiencing all different types of people, communities, and environments, mas nakikilala mo rin sarili mo. May growth din in all of it. Then, imagine mo hindi ka makisama. You stick to one. Wala. Tatanggalin ka agad dyan. Diba? Ang isa pang pinaka natutunan ko sa ganyan, pare, parang kailangan mo buo talaga loob mo. Dapat totoo to hindi yung sa mga, kasi ang dami ko rin naman nakikitang nagsasabi na parang, kumbaga, mag-isip ka outside the box, di ba? Parang yung comfort zone mo, umalis ka dyan. Pero totoo yun. Parang, wag mo na intindihin yung mga sinasabi ng tao or ng mga, kasi mga kaibigan mo o kaya mga kamag-anak mo, or wag ka lang mag-doubt sa sarili mo. Kayang-kaya mo mapuntahan yung gusto mong mapuntahan sa sarili mo. Parang ayun yung isa sa pinaka mahirap yung magda-doubt ka sa sarili mo. Siguro lang,
push lang, tuloy-tuloy lang. Yun yung pinaka-isang malaking bagay na yakap ko hanggang ngayon na pag may hindi akong kayang bagay, parang pinupush ko na, ito lang ba yung limit ko? Ganon. Parang, sige nga, try ka nga, wala namang mawawala eh. Ano bang mawawala sa'yo, pare, kung hindi mo subukan, di ba, yung isang bagay na gusto mo, di ba? Pag, naano mo lang pag tinatanggihan mo or pinapalipas mo lang, parang, paano bang anong magandang term doon? Parang, pinagpapaliban mo yung pangarap mo di ba? Ano ba talaga yung pinakagusto mo sa buhay mong gawin, di ba? Ngayon, bakit ayaw mong gawin ng 100%? Di ba? lagi Anong mong pumipigil gagawin ng sa'yo? 100% yung isang bagay kung may gusto kang mapatunayan sa sarili mo. So for you, it's kailangan buo loob mo in Buo giving your loob. 100%. Bro, sabi nga ni #Wilbert, nag-guest dito bago ka. Totoo? Sabi, nag-guest dito si Wilbert. Bago siya mag-concert, bro. Nakakatawa. Grabe yung concert nyo pala, pare. Concert kami, di ba? Ako yung Star of the night yun, hindi si Wilbert. De, joke lang. Ang kulit. Si Wilbert. Bro, congrats nga pala. Congrats sa inyo. Si Wilbert, bro, sabi niya, ang unang maniniwala sa'yo, sarili mo. sarili mo talaga. Kaya nga sabi ko, huwag kang magda-doubt sa sarili mo. Pre. Kasi marami na rin ako nakitang ganyan. Pero di ba dapat hindi naman Kasi sarili mo lang talaga naman tutulong sa'yo Di ba? If there's one thing that I learned dito sa line of work na to, kailangan mo munang i-unburden sarili mo ng judgment, bro, ng opinion ng ibang tao. Tapos kailangan yung loob mo buo kasi hindi mo ma-access yung peak mo, yung maximum potential mo at di mo siya mailalabas. Kung may dala-dala ka kung lagi kang may iniisip sa loob mo, parang dinadala mo siya kung anong pwedeng sabihin ng ibang tao. Tapos kailangan, bibigay mo rin yung lahat. Bigay mo rin yung best. Kasi yun lang naman yun Kung bibigay mo yung best mo pero feel mo kinapos pa rin. Di ba? Parang at least natututo ka. Sige, siguro may mali akong ginawa or improve ko pa yung ganito or ano pa yung mas okay na gawin ko para i-try ulit. Di ba? Huwag mong bitawan. Hindi pwedeng bitawan. Walang magbibitiw. Huwag kang bibitiw. Bigla. So yun sa akin. Bro, ikaw naman, how do you find ways to kind of calm down? Kasi syempre, kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi naman sa hindi uso, pero personally, hindi na rin tama yung puro ka lang kayod na napapabayaan mo na yung sarili mo. Syempre, balance din yun. Hindi siya sustainable. When was the last time you slowed down, bro? Or are you slowing down now? Or parang... Saan? In terms of In terms of sa just trabaho life, or sa life, buhay? para sa sarili mo. Kasi minsan ikaw rin makakasabi na parang wala na ako ibang iniisip kung hindi ito ganyan. Paulit-ulit. Oo, yung pattern pare-parehas. Baka kailangan kong kumalma naman. Ako kasi sa totoo lang, so far, nagkaroon ako ng moment na nag-slow down ako. Pero ngayon kasi hindi. More on arat-rat ako ngayon Lalo na sa negosyo ko tsaka sa mga shows. Pero nagkaroon ako ng time na ganyan. Kung yun yung tinatanong mo. Nagkaroon ako ng time na like nung magandang realization yun, pandemic for me Kasi yun yung time din na wala kang magagawa, papahinga ka talaga. So, doon ko na-realize na kasi parang nung pandemic, parang doon ko naisip na ang dami ko na palang nagawa, na-accomplish sa mga dating pinapangarap ko lang na nagawa ko na. Tapos parang sabi ko, parang medyo na ako kumbaga masyadong bumababad or masyadong pinapabilis ko yung buhay ko na parang masyado akong hindi na nag-e-enjoy yung to the point na hindi na nag-e-enjoy. Yun yung tendency, bro. Pag Diba? tuloy-tuloy ka, pag hapit ka, hindi ka na nabubuhay sa moment. Ayun yung malaking hindi ka na bagay present, bro. Sabi ko, sige nga, slow down muna ako. Ngayon, parang nung na-realize ko yun nung pandemic, parang mas tumagal sa akin. Kahit naman pandemic, kasi no choice nga. Pero, doon ko na-realize na parang mas mahaba yung araw ko. Nung parang mas ninamnam ko yung buong araw. Yung parang, ang ginawa ko parang, hindi muna ako nag-social media. Diba? Tamang car wash ka sa labas, di ba? Ganyan, tamang ano ka ng aso, laro-laro ka sa aso. Parang
sabi ko, ay, kailangan balance din pala ang buhay, no? Kumbaga, dapat ang regular worker nga, pre, may day off eh. Mm. Di ba? Tayo kung tutusin, di ba? Makaka-day off pag wala ka ng trabaho. Pero kung bigyan ka ng isang taon na may show, tatanggapin mo, di ba? Tanggapin natin yan, Tatanggapin mo pare. kasi ano tayo eh, kumbaga, Hustler tayo eh. Alipin ng salapi. Ng sining. Ng sining. Alipin ng sining. Tama. Ng So, sining tayo. Kailangan din natin mag-ganon, kumbaga, ma-realize din natin sa sarili natin. Kasi tayo yung produkto eh. Yung produkto eh. So, kailangan din natin minsan mag-slow down a bit, pero wag ka namang slow down. Pero slow down lang. Di ba? Parang kailangan mo rin siguro bakasyon ka saglit or basta mag-isip ng kalmado, ganyan. Hindi puro rat-rat. Kasi minsan, pagka rat-rat mo, hindi mo na mamalayan, parang wala ka na oras sa pamilya mo, sa alaga mo, sa kapatid mo, sa jowa mo, di ba? Sa kaibigan mo, puro ka trabaho. Yun yung isang bagay na ayokong maranasan na parang nagiging busy person ka na, pero nagiging busy person ka tapos hindi ka nagiging anak sa magulang mo. Ayun yung kasi parang pag dumating kasi yung time na wala yung mga magulang mo, kailan mo pa ma-appreciate yung ganun, di ba? Para sa akin yun yung mga isa sa malaking bagay nung na-realize ko. Pero ngayon balik on track na ulit ako rat-rat eh. Pero sabi ko nga sa'yo, lagi ako umuwi ng Cavite. Parang ginive ko siya daw. Pupunta ako sa tapos doon na ako nakikipag-meeting, Zoom, ganyan. Pupunta ako sa magulang ko. Sa bahay na ako gumagawa ng mga trabaho ko sa daman. Yan, mga ganyan. So, parang binabalanse ko siya, ganyan. Tama nga kasi the only way to really sustain being or chasing something, success, let's say, may it be money or career, is if you keep yourself balanced in rhythm, bro. Kasi pag nawala ka sa balance, paano ka makaka-move forward? Paano ka magpo-progress? And yung tendency kasi, if you keep hustling na wala ka nang inisip kung hindi rumatrat, yung hapit ka na, tapos napapabayaan mo sarili mo, you tend to not live in the moment. Tas parang each day, instead of living, you're just surviving. Yun yung mahirap. Parang nakakalimutan mo na kaya nga pala tayo nandito, di ba? Alam mo, may gusto akong, isang pinakagusto kong saying ba tawag doon? Parang, alam mo yung Memento mori. Diba? Yes, sir. Remember you must die. Diba? So you have to live the moment. Diba? Yun yung memento mori, diba? Memento mori. Kaya sobrang galing nung ganun na parang kailangan mo din mag-slow down, ma-appreciate yung life, diba? Yung hangin, diba? Yung lahat ng bagay i-appreciate Mismo, mo, bro. pare, diba? Nakakatuwa lang. Nakakatuwa, bro, because we're always in four corridors, 'di ba? Tayo or yung mga tao nagtatrabaho, and gusto rin natin, we're passionate people, lalo mga Pinoy. Alam ko may statistics na of all countries, tayo yung may pinakamaraming holidays sa kalendaryo. Pero Dagdagan na nga naman. pero of all countries, tayo rin yung may pinakamaraming nagtatrabaho during the holidays. So tayo mga Pinoy, naturally, kumakayod tayo. Pero yun nga, memento mori, bro. Like, we're not here forever. So kailangan din may times and moments na bibigay din natin sa sarili natin. Tsaka, eto na lang kung lahat ng lahat tayo dito sa Pinas, mayaman, di ba? Lahat nasa iyo na. Di ba, ang una mong gagawin is magpapahinga ka. Kumbaga magre-rest ka din. Oh, bro. Di ba? Yun yung una mong gagawin. Ako, yun yung unang gagawin. Yaman na ako. Nalilata muna ako. Di ba, parang, kailangan, kahit hindi ka pa mayaman, pwede mo naman siyang gawin. Wag naman to the point na mag-ano ka, kumbaga, tatambayan mo yung ganyan. Pero kailangan mo rin yun para sa buhay mo eh. Kumbaga, para ma-appreciate mo yung lahat ng bagay. Diba? Kumbaga, zoom out. Zoom out. One way to do that is to zoom out. Kung wala ka pang pera, zoom out lang. Pero pag may pera Zoom ka na, in ka tagalan mo na. na. Okay, so balik tayo, bro. Lipat naman tayo, rather. Lipat tayo sa binanggit mo ngayon na yung The Man. Pag-usapan din natin yun naman, you last were here. Kamusta yung negosyo? How's the business now? There are new revamped things I heard. And how is it so far?
Isa lang masasabi ko, pare, ang tindi ng daman niya yun. So, Matindi, maganda. Hindi naman sa pagana. Maganda ang naging takbo namin last year and this year. Actually, 4 years na ata kami. Ang ano namin, ang pataas ang ano namin ang pag-evolve ng company namin. So, very okay siya. Di ba nung last time napadalhan kita nung parang old version? Yes. Ngayon may dala ako dyan na revamped Yes, version sir. for you. Yes, sir. Ngayon para itatry ni Baileys yon. Ngayon, yung perfume na yan is, yan yung pinaka main business ko talaga. Mhm. Kasi hindi ako fan nung, Di ba parang sabi nila pag negosyante, kailangan maraming negosyo. Masabi mo negosyante, hindi, marami ako, 10 negosyo, negosyante. Ako hindi ako fan ng ganun Ako, fan ako ng isang bagay lang ang negosyo ko, pero dapat sobrang tindi niyan. Isang bagay lang. Parang, sobrang galing mo dapat dyan. yung isang negosyo na yan, para ma-maximize mo kung ano yung pwede mong gawin. At 'di ba sa mga future works niyan or mga investor, 'di ba, mabibili. Yan, magaling ka sa isang brand. Yun ang ano sa akin ng demand. So with the man, what is your role specifically dun? Commercial ako. Technically sa ano ako, more on sa advertisement, Okay. marketing. And then I provide contents doon kasi dalawa kami ng pinsan ko diyan pinsan ko naman is siya ang parang back operation siya talaga, halos lahat. Tas ako yung lumalabas sa mga ads nga ganyan. And then sa PR ako rin, like kunya sa mga artista nating kaibigan, ako magta-top or sa mga influencers, ako yung mag-message sa kanila. And then at the same time ako din yung nagmo-model. Ako din naggagawa ng mga content, isip-isip, ganyan. Tapos live selling, mga ganyan. Okay. So in terms of being a businessman, syempre iba yung laban din nun sa pagiging artist, 'di ba? Pero ano yung parehas doon na quality nila na parang eto meron na ako nun, dinala ko dito. Tapos hanggang ngayon dapat meron pa rin ako nito. Siguro yung ano mo, yung dedication mo sa parang sa pag-arte, sa pag-arte. 'Di ba? Parang gaganapan mo talaga ng matindi. Dito din parang ganun din sa pagnenegosyo. No? Parang gaganapan mo yung like yung role ko, yung binigay sa akin na role doon. Gaganapan ko talaga na sobrang galing na parang kailangan mong manalo ng award. Kasi dito kasi, yung sa negosyo mo, pag pumalpak yan, palpak kayo. Pag lumago yan, lago kayong dalawa. Successful kayong dalawa. Ganun lang dalawang bagay lang Tsaka wala kang masisisi pag negosyante ka pre, tas ikaw ang may-ari. Wala kang masisisi. Pag pumalpak isa yan. Yun ang isa sa mga ano ko, parang kailangan mong isabuhay din yung ano yung parang gagawin, aalagaan mo siya na parang anak. Ang pagnenegosyo, ganyan, na parang papalakihin mo siya. Parang kung ano yung parang direction na gusto mong maging sa company mo, sa career mo, parang feel ko, isa lang Parehas mo gusto, maganda di ba? Maganda yung outcome. So, gagalingan mo na. Aartehan mo lang din. Gagalingan mo lang ang pag-arte. Ganyan. And also, if you want something to be successful, kailangan din lahat ng preparation for it, gagawin mo rin. Gagawin. Diba? Dun sa line of work. Any type of craft na meron ka, kung hindi ka maglagay ng oras, effort, dedication dun, di rin siya lalago talaga. Saka hindi rin biro magnegosyo, pare. Hindi rin biro. May negosyo ba ngayon, Baileys? I wouldn't, meron kami bro, restaurant. Okay. Ginza Sushi, guys. Ayala Malls, Manila Bay. We're opening in GH Malls, food court. Sino kasama mo dyan? Yung mom ko and my brother. Ginza? Iba, Ginza. Dapat libre ako dyan. Pare, punta ka doon pa nag-open kami. Sige. Sa GH Mall. Ginza? We're opening yung mga mid-September, by the way, guys. Okay. But yeah, hindi ko masasabing, iba pa rin Iba pa rin when you're running things. Pero I think yung outlook na meron ng isang negosyante or businessman, ano dapat yung merong outlook? Kasi you can't just be thinking of things in front or 1-2 steps ahead. When you're a businessman, I believe you should be a visionary. Dapat Tag dito, anong term yung parang yung wag ka maaatat.
Anong magandang term doon, madam? Pag wag ka maatat. Anong Madam, ano doon? yung parang wag ka atat. Not be too excited. Di ba pwedeng too excited? Ayan. Dapat ganun ka. Tapos, Ano sabi mo? oh, Patience. dapat meron ka yan. Kasi, meron kasi akong nung nakaramay na pakinggan ako sa shoutout kay Steve C. na pakinggan ko. Steve C. Meron siyang principle na bamboo principle. Ngayon, parang apply niya sa negosyo niya na parang gusto ko, narinig ko sa kanya na pag ang bamboo pala, tinanim mo, ang first 5 years, wala kang makikita. Pero after nun, lalago siya ng unstoppable. Yung bunga. 100 feet, ganun. So parang ganun sa pagnenegosyo. Parang kailangan, hindi ka atat na mag-ROI agad, yung kumita agad ng malaki, makabenta agad. Kailangan mo unang-una patibayin yung pundasyon na meron kayo sa company. Lahat, kompleto kayo. Okay ka sa tao mo. Okay ka magpasahod. Okay ka sa... Basta okay ka sa lahat. Yung pundasyon nyo is very strong. And then, yung support ng tao, pag once naman na okay na ang produkto mo, okay na lahat, to follow na yan, unstoppable ka na yan. Dapat hindi ka atat. Hindi mo minamadali isang bagay. Dapat, ang step mo, step by step, like, anong susunod ko na step, hindi ka dapat nakatingin sa malayo. Dapat, hindi, ito muna, kanan muna. Ito yung sunod yan. Di ba? Ganon ang nakita sa ganda nun, pagnenegosyo. Parang you plant the right seeds and the right time will come. Seasons kasi lang yung din iba, siya. pag tinanim mo, di ba, parang munggo, di ba? Yung munggo, araw lang, nandyan na, pero kakainin agad. Di ba? With the next chapter in your life, di ba? Lahat naman din ng buhay. Yung buhay naman, chapters yan di ba? From hustling to being immersed and exposed, di ba? Sa entertainment. Now, also doing at the same time business. What is it that you think yung next chapter ng buhay mo na inaabangan mo, that you look forward to, or things that you're ready for, that you would say? So far kasi parang wala pa talaga akong inaano na magawa sa buhay ko. Kasi pa lang ako na parang nasa process ako ng buhay ko ngayon, tsaka even sa career. Pero I'm planning to to sign sa network ulit. Na kasi nga for 2-3 years, nag-freelance ako. So, planning ko mag-sign sa isang network ulit. Tapos, balik siguro, gusto ko tumanggap ng teleserye ulit. Parang ganun kasi nga, napahinga na tayo. Or hindi ko pa alam kung kaya naman pumitik-pitik ng mga ibang trabaho. Diba? Bakit naman hindi? Kasi parang papagod na rin, diba? Pag gawa ka sa leg masyado, diba? Pag ganyan. Pero, may mga offers kasi, di ba? Hindi mo naman, isa rin siya sa bagay na ko kasi, ang tawag nga namin nila Nico Sus, pang-maintain. Kasi di ba, para ma-maintain mo na artista, kailangan lumalabas ka sa mainstream. Sa TV, di ba? Kahit wala na gaano nagti-TV, di ba? Kailangan mo lumabas pa rin yan, kailangan mo makagawa ng project, ng movie or teleserye, para pag nagpahinga ka, hindi, artista pa rin yan. Di ba? Mabibenta mo pa sarili mo. So, yun sa akin. So far, wala pa naman, pre. Ano pa rin? Sabi ko nga sa'yo, ako ngayon Rat-rat pa rin ako ngayon Hassle pa rin ako ngayon. Kailangan yun, bro. And, ang maganda, you have a good circle. Diba? We all have that's what's really important. And, may anything upcoming ka ba, bro, na... Yun, kakatapos nga lang nung Drag Me Daddy nauna ko pang i-promote kanina. Yun, Drag Me Daddy. Social media accounts ko, Kidiambao, TikTok, Facebook, Instagram, may Twitter pa ba? X. So may X yan. Yun, so YouTube yan, i-follow nyo na lang ako, and then Drag Me Daddy, supportahan nyo yan. And then, The Man. Yes, The Man. sir. Ayan yung pinaka-ano ko, The Man perfume. Ano So, pinakaabangan namin sa The Man? antayin nyo. Kasi may t-shirt pala kami na kaka-release lang, black and white. Alam mo yung mga rib tee?
Uy, pogi yun, pare. Mga rib tea for tuck Hindi yun, in, di ba? bro. Mga pa. Sige, papaanoan kita. So, tingin ko siya Bilis. dito. Meron kami TikTok, Shopee, Lazada, and then website, themanph.com. So, yun. Pero, hindi, wag na, baka ma-jinx eh. Hindi ko na rin bala ko sa daman eh. Okay, sige. Ano na lang yun. Salamat, pare. Salamat sa oras mo. And Hindi, ano, magkwentuhan pa tayo. Marami pa tayo. di pa, nagpapasalamat lang ako. Kala ko, Magpapasalamat lang. tatapusin mo na yun. Maaga pa, bro. Pero magpapasalamat lang din kami to Mauno Philippines, of course, for powering this episode. If you're looking to level up your audio setup, kita nyo naman Mauno Philippines. As you guys covered, a hybrid three-way broadcast grade audio. Mauno Link, advanced noise reduction up to 60 hours of battery life. #kid, baka may gusto ka pang masalamatan? Hindi, una Mga tao sa buhay mo. Thank you, Salamat, Bilis. brother. Thank you. Sa team mo, Sarap. thank you, madam, sa inyong lahat. Quiz, thank you. Kay Paul, syempre, So, thank you sa Crossroad po. Syempre, sa Industone. Syempre, pare kung kailangan nyo lang ng kausap. Gusto mo mamayang gabi ulit, usap ulit tayo. Gusto mo video Kalalabas call. pa lang eh. Ibahin lang Mamayang gabi natin. na ulit. Ibahin lang video call. So, ayun, thank you so much sa mga, syempre, sa mga viewers, sa mga listeners. May Spotify ba to? Yes, sir. Yan. So, ayun. Ini-invite ko kayo na please listen and watch In the Stone, Bailey Sakot. So, maganda yung mga usap na ganito, or hindi, baka ako lang pinakamagaling na guest lang talaga Oo, tol. Ikaw lang gumawa rin ito sa amin. Hindi, kumbaga, ayan, mag-subscribe kayo and then watch and listen, di ba? Maganda yung ganitong klaseng usap, di ba? Parang, kasi sa experience ko, parang ano lang talagang, hindi siya, well, like, Scripted, walang scripted, bro. Di ba, hindi, parang, okay yung ganitong flow, yung magaan lang. Naging hurado pa. Di ba? Hindi ko. So, ang rating nyo sa akin Naging hurado no? 8 lang kasi ang traffic Malangga. Hindi, so yan. Thank you everyone. And then, please support my business, The Man PH. And then, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. So, Kid Yambaw. So, yan, kita-kits sa next episode. So, magbabalik ang The Buzz. Iba yun, tol. Iba yun. Sorry. So, thank you. Ang luma ng The Buzz, Brad, no? Ang luma Thank you, nun, Brad. Thank you. Oo, pare. Pero salamat sa mga patuloy na sumusubaybay, mga tumatangkilik sa nakikinig sa amin. We're gonna grow this little community of ours. We'll have more guests as cool and as loyal as #kid. Hey, Diba? thank you. Salamat. Shout out again to Mauno Philippines, everyone behind the cameras for Crossroads Media. And my name is Bailey. This is the In the Stone podcast. #kid with me. We'll see you in the next one. GG's. This is Crossroads Media.